Dahil na rin sa kakulangan ngayon ng trabaho bilang artista ay mas pinili munang mag-taxi driver ng aktres na ito. Ayon sa report ay mayroon siyang binubuhay na anak lalo pat iniwan at niloko siya ng kanyang asawa. Sa kabila ng ningning ng kanilang showbiz career sa Pilipinas, marami na rin sa Pinoy celebrities ang piniling iwan ng kanilang kasikatan upang magsimula ng bagong buhay abroad. Isa na rito ang host ng noontime show na si Ruby Rodriguez. Taong 2021 din nang lumipad patungong Amerika si Ruby upang manirahan na doon at matutukan ng pagpapagamot ng kanyang anak na si AJ na mayroong rare medical condition. Napag-alaman nga rin na nagtatrabaho si Ruby sa Philippine Consulate sa Los Angeles, California. Maganda rin ang pamumuhay ngayon ng singer-actress si Tutsi Guevara sa Amerika. Bukod sa pagiging isang marketing manager, tuloy pa rin sa pagpe-perform si Tutsi bilang isang LA-based singer. Taong 2003 nang magdesisyon si Tutsi na mag-migrate sa Amerika kasama ang kanyang Italian-American businessman husband na si Mike Monaco at kanilang mga anak. Ngunit sino naman kaya itong isang aktres na mas piniling maging taxi driver para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak? Mas pinili ng aktres si Jung Ga-eun na iwan ng entertainment industry at magtrabaho bilang taxi driver. Dahilan ng aktres, mas malaki kasi umano ang kinikita ng pagiging driver ng taxi. Inilahad ito ni Jung sa kanyang YouTube channel noong kalagitnaan ng May 2025. Si Jung, 48 years old, ay nagsimula bilang modelo noong 1997. Mas lalo siyang nakilala matapos itanghal bilang runner-up sa Miss Korea Gyeongnam noong 2001. Pinasok niya ang showbiz at napabilang siya sa 2013 series na Master Sun. Ang pinakahuling guest appearance niya ay sa 2022 series na Attack of the Sisters. Ikinasal siya sa isang businessman noong 2016 at nagkaroon ng anak na babae. Dito nga nagsimula ang paghihirap ng actress beauty queen. Taong 2018 nang i-anunsyo ni Jung Ga-eun na siya ay divorced ayon sa ulat noong May 20, 2025. Bukod sa masalimuot niyang married life, isiniwalat din niya na na-scam siya ng dating asawa na tinangayang kanyang ipon na 100 million KRW o tinatayang 4 million pesos. Sinabi raw noon ng ex-husband na gagamitin ng pera sa isang business investment. Kalaunan, nadiskubre sa investigasyon ng kapulisan na may 616 kasong fraud ang kanyang ex-husband. Ginamit pa nito ang pangalan ni Jung sa illegal na gawain. Tinatayang 13.2 billion KRW ang kabuoang perang nanakaw ng kanyang ex-husband na 5 taon nang nagtatago sa ibang bansa. Sa isang previous interview, inamin ni Jung na napanghinaan siya ng loob ng maubos ang kanyang ipon, subalit nakahugot siya ng lakas dahil sa anak. After my last film, there was no work. I looked at my bank account and felt completely lost. I used to be terrified of having no money, but now I just think I live within my means. Aniya. Dagdag nito, things are still uncertain, but raising my child has made me stronger. Samantala, sa ipinost ng YouTube video, ipinakita ni Jung ang pagkuha niya ng taxi license exam pati na rin ang pagkakapasa niya. Sa mas naunang video, ikwento niya kung bakit pagta-taxi driver ang naisip niyang trabaho. Aniya, my father worked as a private taxi driver for over 30 years and raised me with that job. Batay raw sa kanyang pananaliksik, maaaring kumita ng tinatayang 10 million Korean Republic won kada buwan ng taxi driver kung magsisipag ito. Ang 10 million Korean Republic won per month ay katumbas ng 400,000 pesos per month.